Kung halimbawang malalaman mo na nasa panganib ang isa sa mga mahal mo sa buhay, ano ang handa mong gawin para mailigtas siya? Kaya mo bang ipagsapalaran ang sarili mong kaligtasan para lang matulungan siya? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Nasubukan niyo na bang hanapin sa malayong lugar ang mga nawawalang mahal niyo sa buhay? Kasi ako, oo. Kaya bilang isang apo, hahamakin kong lahat. Mahanap lang ang lolo Pabling ko. Higit 3 taon na rin kasi namin itong hinahanap mula nang maglayas ito nang minsan silang mag-away ni Nanay Marita. May nakapagsabi sa amin na nakita siya sa maliit na baryo sa Sulu. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Nanay at nag-ipon ng pamasahe para isama ko patungo doon. Kaya lang, hindi namin inaasahan na isang misteryo ang magaganap nang makarating kami sa Sulu. Ito ang nagpabago sa takbo ng buhay namin. Lalo pa at minsan nang nalagay sa peligro ang buhay namin dahil dito. Sana po ay pakinggan ninyo ang istoryang ito dahil ikukwento po namin kung paano namin hinarap ang mga nilalang na kung tawagin ay amalanhig na dati ay sa pelikula ko lang napapanood. Nay, matagal pa po ba tayo maglalakad? Baka naman pwedeng kumain muna tayo. Kanina pa kasi kumukulutong tiyan ko eh. Shh! Hindi tayo pa pwede magpahinga hanggat hindi natin nakikita ang lolo Pabling mo. Eh Diyos ko, sa dami nang napagtanungan natin eh. Isa, hindi naman namukhaan yung picture ni Lolo. Sigurado po ba talaga kayo nagsasabi na totoo yung mga napagtanungan natin noon? Na nandito nga talaga siya? Naniwala po kasi kayo dun agad-agad eh. Hindi pa nga tayo sigurado kung nantitrip lang yun. Ano ba pinagsasasabi mo? Malakas ang kutob ko na tama nga ang sinabi niya. Paano niyo po nasabi? Di naman porke sinabi nung napagtanungan natin na taga dito siya, eh maniniwala na kayo agad. Pwede bang tumahimik ka na nga nang dyan? Ay basta, hindi mo na dapat malaman pang rason, anak. Okay, kung ayaw niyo po. Pero please, magpahinga na muna tayo sa tabi na. Ngalay na tong mga paa ko eh. Tiisin mo na lang muna. Total sabi naman din ng mga tao dun. Maliit na lugar lang tong kasunod ng baryong to eh. Kaya siguradong maaga rin tayo makakauwi. Eh kasi, Nay, yung ngalay, kaya kong tiisin. Pero yung takot sa lugar na to, hindi ko sigurado. Kasi inaalala ko din yung safety natin oh. Ang creepy kaya sa lugar na to. Kasi tingnan nyo, ang tataas na mga puno oh. Baka mamaya, may couple pa tayo makasalubong. Hayang ka na naman sa kapilyahan mo eh. Iya, kahit ano pang makasalubong natin, hindi tayo uuwi hanggat hindi natin kasama ang lolo mo. Ang laking pera na kaya ng ginastos natin sa pagpunta pa lang dito. Kayo kasi, gusto niyo pa ako ibigay nun sa tatay kung walang kwenta. Ayan, nagalit tuloy si lolo at naglayas. Eh alam niyo namang mahal na mahal ako nun. Kasi ako lang yung nag-iisang apo niya maganda no. Tsaka, nagtampo siya kasi pakiramdam niya hindi mo na siya sinusunod. Oo na, kasalanan ko na. Malay ko ba kasing magpaparamdam ulit ang tatay mo pagkatapos ng ilang taong pagtakas niya sa responsibilidad niya sa'yo, no? Kaya nga po nagalit si Lolo Pabling eh. Kasi nga, hanggang ngayon, kinokontak niyo pa yung tatay ko pagkatapos ng mga ginawa niyang panloloko sa atin nung nagsasama pa kayo. Ay, anak, sana maintindihan mo na ginawa ko lang yun dahil ama mo pa rin siya. Isa pa, ayoko namang matulad ka sa akin na nagkawatak-watak ang magulang, di ba? Ay, o siya, sige po. Hanapin na lang po natin si Lolo. Napailing na lang ako bago sinabayan si Nanay Marita sa paglalakad sa gilid ng kalye. Mataas ang sikat ng araw kaya bukod sa tumatagaktak na ang pawis ko, hinihingal na rin ako sa mga oras na ito dahil puno ng mga gamit namin ang bitbit kong bag. Kaya lang,
Hindi ko na nagawang magreklamo pa dahil ayokong pagalitan niya ako ulit. Nakakahiya naman kung bubungangaan niya ako sa daan kung saan may mga tao. Kaya naman itinoon ko na lang ang atensyon ko sa pagsulyap sa mga malalaking puno na nakapalibot sa lugar. Maya-maya pa natanaw ko na ang arko kung saan papasok na kami sa kaduluduluhang baryo sa lugar na ito. Buti na lang kahit papaano ay malakas ang simoy ng hangin kaya nare-relax ang pakiramdam ko. Kung hindi, malamang abot leeg na ang stress ko. Magtatatlong araw na kasi kaming nanunuluyan sa isang maliit na bayan sa Sulu. Pero ngayon pa lang ang pangalawang araw na ipinagpatuloy namin ang paghahanap kay Lolo Pabling. Sa kalapit baryo kung saan maraming mga tao kami nanunuluyan dahil yon ang payo ng mga nakatira dito. Hindi ko nga sila magets. Paano ba naman? Tanging paliwanag lang nila sa amin ay para sa karagdagang proteksyon namin. Kaya sinunod na lang namin sila. Kung saan naman lang nilinaw nila kung ano bang kailangan namin ng proteksyon. May kriminal ba rito o kung ano? Nga pala, pagkatapos ng halos kalahating oras ng paglalakad, hindi namin inaasahan na mararating namin ang maliit na palengke. Pinilit ko naman si Nanay Marita na magpahinga muna sa natanaw kong karinderya na walang masyadong customer. Laking pasasalamat ko nang pumayag siya, kaya dali-dali kaming lumapit doon at naupo sa bakanting upuan. Ilang saglit pa, isang morenong lalaking nakasuot ng apron ang nakangiting lumapit sa amin. Base sa nameplate nito, Enrico ang kanyang pangalan. Magandang tanghali po. Ano pong order nila? 2 tubig lang po kami. Noted po. Ano pa po? Pagkain po. Meron po tayong adobong baboy. Yun po yung bestseller namin dito. Hindi na po, mamaya na lang. Tumango ito bago tumalikod. May bit-bit na itong 2 basong tubig pagbalik. Sa uhaw ko, agad kong ininom yung isa sa mga yon. Pero nailang ako nang mapansin na nakatayo pa rin sa harapan namin ang waiter habang pinagmamasdan kami. Kaya naglakas loob na akong tingnan ito ng diretso na parang may gustong sabihin. Pasensya na ho pero pwede po ba ako magtanong? Sige, ano yun? Naliligaw po ba kayo? Kasi kanina ko pa po kayo natatanong dun sa tawid eh. Parang hindi kayo mapakali. Meron po ba kayong hinahanap na resort? Wala naman ho. Hindi ho kasi resort ang pinunta namin dito eh. Kundi yung lolo ko na hinahanap po namin. Talaga ho? Sakto. Taga rito po ako kaya baka makatulong ako sa inyo. Bakas ang pagkagalak sa mukha ng lalaki na bahagya pang inayos ang postura. Senyales na kumpiyansa itong makikilala ang hinahanap namin. Kaya naman kinuha ko kay Nanay Marita ang litrato ni Lolo Pabling para ipakita sa waiter. Ilang saglit pa nakaramdam ako ng konting pagkadismaya nang makitang panandalian na kumunot ang noo ng lalaki. Hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa lalo pat nang mapansin kong walang kibo ang kasama ko na parabang nakikiramdam. Kaya naman mariin akong lumunok para tuluyang maitago ang panghihina ng loob. Yan ho ang lolo ko. Pabling po ang pangalan niya. Baka nakita niyo po siya dito. Naku, pasensya na pero hindi. Sigurado ako hindi ko pa siya nakikita dito. Teka, sigurado po ba kayo na nandito talaga siya? Oo, iho. Kasi sa totoo lang, napaka-imposible na hindi magkukrus yung landas namin dalawa kasi maliit lang yung baryong to eh. Oo nga daw po eh. Pero sana nga wala siya rito kasi delikado. Anong ibig mong sabihin? Basta, may mga natatagpuan patay kasi dito sa amin. Ano? Teka, hindi kita maintindihan. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Ma'am, pasensya ka na ha. Number 1 rule kasi namin dito sa trabaho, bawal naming ikwento sa mga customer ang tungkol dyan. Pag natakot kasi sila, sigurado mawawalan na ng turista rito at magsasara na yung mga negosyo. Ganun po ba? Naku, pasensya na. Kung hindi lang kami nagbabaka sakali, hindi ko naman uusisain pa yun eh. Kung ipapangako nyo na di makakalabas ng sekretong to, handa ako magkwento. Kakatakot kasi baka may makaalam at ako pa yung maging dahilan ng pagkasira ng negosyo nila. Mahirap na baka magalit pa sila sa akin.
Oo, promise. Kahit pa ipaputol ko mga daliri ko, kailangan lang namin siyang mahanap. Pangako, basta matutulungan mo kami. Parang awa mo na, iho. Ayan ha, nangako ko kayo. Kahit di ko kasi kayo kilala, nararamdaman ko yung bigat ng loob nyo. Kaya wag na kayo mag-alala kasi ikukwento ko sa inyo mamaya para malinawan kayo. At para na rin hindi masayang ang pinunta nyo rito. Talaga? Naku, maraming salamat naman. Diyan na muna kayo ha, tapusin ko lang tong trabaho ko. Balik kayo mga 6:00 ng hapon. Tsaka may ipapakilala rin ako sa inyo na sigurado makakatulong sa inyo. Siya nga po pala, anting-anting kontra usog. Bahagyang tumaas ang kilay ko nang iabot nito sa akin ng bala na nakabalot sa maliit na kulay pulang tela. Tinanggap ko yon kahit pa hindi ako masyadong naniniwala sa mga kasabihan ng matatanda. Pero kabaliktaran ko si Nanay Marita kaya sa kanya ko yun binigay pagkaalis ng binata. Dali-dali ko rin na inusog ang upuan ko palapit sa kanya para himasin ang kanyang likod nang sa ganon na ay kumalma siya kahit papaano. Pagkatapos magpahinga, naglakad-lakad muna kami para mapawi ang pagkainip habang hinihintay si Enrico na mag-out sa trabaho. Sa kalagitnaan ng pagtahak namin sa daan, nakaramdam ako ng pag-aalala para kay Nanay Marita dahil alam kong mabigat ito para sa kanya. Kahit kasi masungit siya ay mahina ang kanyang loob. Higit sa lahat, mababaw din ang kanyang luha. Bumalik kami sa karinderya bandang 6:30 ng hapon. Saktong nadat na namin si Enrico na kasalukuyang pinupunasan ang tangke ng motor. Nilapitan namin ito kaagad. Kala ko di na kayo babalik eh. Teka, saan ba kayo muuwi? Ako na maghatid sa inyo mamaya. Doon, sa kabilang baryo. Kaya lang mas makakabuti siguro para sa amin kung dito na lang muna kami tutuloy. Para sa mga susunod na araw tuloy-tuloy ng paghahanap namin kay Tatay Pabling. Baka naman may alam kang pwedeng tirahan pansamantala. Kahit maliit lang, para hindi mahal ang bayad. Tsaka yung safe. Kung gusto nyo po, doon na po muna kayo sa amin pansamantalang tumira. Seryoso ka ba, iho? Oo naman po. Meron naman po kaming bakanting apartment doon. Sakay na po kayo para maaga tayo makauwi. Ay, nakakahiya naman pero sige, salamat ha. Laura, sumakay ka na doon sa loob. Kaagad kaming sumakay sa loob ng tricycle. Higit 15 minutos ang binyahe namin patungo sa bahay nila dahil nasa kaduluduluhang bahagi pa yon ng baryo. Sa parting yon ay wala nang masyadong kabahayan. Pagkababa namin ng sasakyan, niyaya na agad kami ng binata na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Simpleng bahay lang na gawa sa kahoy ang tinitirhan nila. Pero panandalian akong napanganga nang mapansin ang mga nakasabit sa dingding ng sala na kagamitan ng isang albularyo. Meron ding mga kandila na paikot na nakatulos sa sahig at upos ng mga posporo. Maya-maya pa, nakangiting lumabas ang lalaking may edad na nakasuot ng kulay pulang bandana sa noo. Nakangiti itong lumapit sa amin. Kinilatis ito ng paningin ko pero wala akong nakitang kahit na anong agimat na nakasabit. Kaya naman hindi ko maiwasan ang mapatanong sa isipan ng paano siya naging albularyo. Siya po pala si Caliodi. Siya po yung tatay kong albularyo. Magandang gabi ho. Magandang gabi din ho. Marita ho ang pangalan ko at ito naman ang anak kong si Laura. Enrico, ipagtimpla mo muna ng kape itong mga bisita natin. Maupo po muna kayo dyan. Pasensya na po at makalat pa ang bahay. Ano po bang ipapagamot nyo? Tay, hindi po sila magpapagamot. Niyaya ko po sila dito kasi may nahanap silang lalaki na si Lolo Pabling. Nagbabaka sakali daw na baka kilala natin. Ganun ba? Kailan pa siya nawawala? Tsaka kung di nyo mamasamain, ilang taon na po ba siya? 59 years old na po siya at halos 3 taon na namin siyang hinahanap. Ginagawa namin ang lahat pero nung 1 taon lang may nakapagsabi sa amin na dito siya napadpad sa maliit na lugar na ito. Kung tama nga sinabi ng napagtanungan nyo, sana nasa mabuting kalagayan ang hinahanap nyo at hindi siya nabiktima. Yun nga din po yung sinabi ko sa kanila kanini. Nabiktima po ng ano? Hindi naman sa tinatakot ko kayo pero uso ang mga aswang dito sa lugar namin. Dahil kung mapapansin nyo, mas liblib ito kumpara sa ibang lugar. Marami-rami na rin silang nabibiktima.
Kaya kapag napadpad dito ang isang taong walang alam kung paano po protektahan ang sarili, maliit na lang ang tsansa na makakaligtas pa siya. Ibig sabihin, patay ng tatay ko? Hindi ko alam. Pero manalig na lang tayo na nasa mabuting kalagayan siya. Bueno, kung ayos lang sa inyo, pwede ko bang malaman kung bakit kayo naniwala sa kung sino man ang napagtanungan nyo nun? Kilala ba niya yung hinahanap nyo? Hindi daw ho. Pero parang nakita niya daw dito noon. Isa pa, malakas din talaga ang kutob ko na nandito nga si tatay kasi dito nakatira yung unang girlfriend niya noon na sinabi niya sa akin na mahal niya pa. Nagtataka akong sumulyap kay Nanay Marita sa narinig ko. Ngayon ko lang kasi nalaman ang tungkol sa kwentong yon, Miss Anne. Hindi nagtagal, ibinalik ko ang atensyon ko kay Calio di na tahimik na nakikinig ng magsimula siyang magkwento tungkol sa mga problemang kinakaharap namin sa buhay. Nang matapos, kaagad kaming pinasamahan ng albularyo kay Enrico sa likuran ng kanilang bahay, papunta sa apartment na pansamantalang tutuluyan daw namin. Pagkapasok doon, iniayos namin sa lumang cabinet ang mga damit bago humiga sa katre para magpahinga. Magkatabi kaming dalawa ng nanay ko. Nay, ba't hindi niyo po sinabi sa akin nun yung tungkol sa girlfriend ni Lolo noon? Pasensya na anak. Kasi alam ko masasaktan ka Dahil ang totoo niyan, napilitan lang ang lolo Pabling mong pakisamahan ng lola mo dahil aksidente niya itong nabuntis noon. Pero wala talaga silang pagmamahal sa isa't isa. Ganun po ba? Kaya pala lagi silang nagtatalo at nagsasakitan? Kaya nga kahit masakit sa akin nagpapakatatag ako. Kasi alam mo naman, nag-iisang anak ako. Kaya mas mabuting humantong na lang sila sa hiwalayan kaysa naman lagi ko silang nakikitang nag-aaway. Ay, hayaan niyo na po. Malalampasan din natin ang lahat ng to. Alam ko naman, lalo pat nandyan ang Diyos na kaagapay natin. Tama na po. Pero habang buhay kong sisisihin ang sarili ko sa oras na may mangyari kay tatay. Noong gabing yon, hindi ako masyadong nakatulog dahil pinapakalma ko si Nanay Marita. Buong magdamag kaming magkayakap. Kinaumagahan, pagkagising ay nadatna namin ang mag-ama na naghihiwa ng timba-timbang karne ng baboy. Kaagad naman na inihinto ni Calio di ang ginagawa at niyaya kami sa loob. Oh, sakto. Enrico, gising na sila. Diyan ka na muna at ipaghahanda ko na muna sila ng almusal. Sige ho. Upo po muna kayo mga ma'am. Huwag niyo na ho kaming tawaging ma'am. Marita na lang ho. Ako din po. Laura na lang kasi parang di bagay na tawagin niyo akong ma'am. Tapos sobrang halagan kong kumilos. Shh! Ikaw talaga. Wala tayo sa lugar natin. Sorry po. Napakapili yung bata. Ayos lang yan, Marita. Maigi nga yun dahil komportable na agad ang anak mo dito kahit papano. O di ba? Pwede naman pala. Nga pala. Ngayon pa lang sasabihin ko na mukhang matatagalan tayo sa paghanap kay Lolo Pabling. Ganun po? Ba't naman po? Tatapatin ko na kayo, ha? Pasensya na kayo at hindi ko binanggit sa inyo dahil napansin kong pinanghinaan kayo ng loob sa mga sinabi ko kagabi. Pero bihira lang kasi ang mga nawawalang tao dito na natatagpuan at sa maniwala kayo't sa hindi madaling matunto ng mga aswang na pumapatay sa mga inosenteng tao dito. Sus Mariosep, pero alam na ba ito ng mga pulis? Oo, pero wala silang nagagawa. Sa tuwing may iimbestigahan silang krimen, hindi rin natatapos dahil nahihirapan sila. Masyado kasing liblib ang lugar na ito at puro putik din ang daan. Ay, may ganun bang mga pulis? Iya, sa dami ng mga naitatalang krimen, sila na mismo ang sumuko. Kaya kailangan ko muna kayong turuan kung paano po protektahan ang mga sarili nyo bago natin simulan ang paghahanap sa kanya. Dahil ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na matatagalan tayo sa paghahanap sa kanya. Ganun po ba? Okay.
Naiintindihan ko. Pero kung hindi naman kayo papayag, pasensya na pero hindi namin kayo matutulungan. Dahil ayoko magkaroon na naman ng rasyon ng mga tao para mas magalit sa amin. Sige ho, walang problema. Basta tulungan niyo ho kami. Pagkatapos naming mag-almusal, panandalian akong tumungo sa likod ng bahay. Doon ko nadatnan si Enrico na tahimik na itinatali sa ginupit-gupit na maninipis na tela ang mga hiniwang malalaking piraso ng karne. Kaya naman lumapit ako sa kanya. Uy, kumusta ka naman? Ayos naman. Nga pala, para sa mga paninda nyo ba yan? Gusto mo tulungan na kita? Ay, hindi na. Huwag ka na mag-abala pa. Kaya ko na to. Sure ka? Kadami niyan ah. Oo naman, ako nang bahala rito. Pumasok na rin naman ako sa loob ng bahay nang mapansin na mas itinuon ni Enrico ang atensyon sa ginagawa para hindi ko ito maistorbo. Tahimik akong naupo sa upuan pero dali-dali akong tumakbo sa pinto at doon nakita ang babaeng nagwawala. Nakasalukuyang hawak sa mga braso ng dalawang lalaking may edad. Nanlaki naman ang mga mata ko nang kalmado itong lapitan ni Kaliodi. Kumakabog sa kaba ang dibdib ko pero mabuti na lang at kahit papano ay naibsan ng takot na nararamdaman ko nang bigla akong yakapin ni Nanay Marita mula sa likuran ko. Handa mo ang mga gamit ko ngayon din, Enrico. Kinukulam ang babaeng ito. Sige ho. Nay, ano po bang nangyayari? Hindi ko rin alam, pero nananalig ako sa kapangyarihang taglay ni Kaliodi. May niligtas niya po ba yung babae? Sana. Tay, ito na po. Mabilis na inaabot ni Enrico ang isang maliit na agimat kay Kaliodi nang makalapit ito. Hindi nagtagal, pilit nitong pinaamin ang nasabing mangkukulam na nakasanib sa dalaga. Hindi naman din yun nagtagal at nalaman namin na inggit ang rason nito. Kaya kumuha si Kaliodi ng maliit na pamatpat at saka inilaslas sa lalamunan ng babae. Bahagyang kumunot ang noo ko dahil panandali ang nawala ng malay yung babae kahit pa hindi ito nagkasugat sa leeg dahil wala namang tulis yun. Pero maya-maya lang, sumuka ang biktima at unti-unting nahimasmasan. Samantala, hindi ko na narinig pa ang mahihinang pag-uusap ni Kaliodi at ng mga kasama ng kinulam. Pero hindi na rin naman nagtagal at nagpaalam na sila at umalis. Kaya naman manghang-mangha akong lumapit kay Kaliodi para mag-usisa. Grabe naman ho. Nainggit lang? Kinulam na agad? May ganun talaga, Iya. Dahil ang inggit ang pangunahing magiging rason para magpakulam ang isang tao. Ganun po. Pero paano niyo po napatay yung mangkukulam gamit yung stick na hawak niyo kanina? Wala naman pong talim yun ah. Hindi lang yun ordinaryong pamatpat, Iya. Lahat kasi ng kagamitan ko sa panggagamot ay may orasyon. Wow, pwede pong pahiram? Natigil ang pag-uusap namin nang marinig ang boses ng isang lalaking malaki ang pangangatawan na humiyaw mula sa labas ng bakuran. Napatingin kami rito. Nakapamewang ito sa tapat ng gate. Aba, hanggang ngayon may nauuto ka pa rin ha? Anong ginagawa mo rito? Abay, binabantayan ka. May baka si gumagawa ka na naman ng milagro tulad ng... Di ba tumigil ka na? Aba, may mga bisita ka pala. Sige, hindi na muna siya ngayon. Hahayaan ko na lang na silang makaalam sa kung anong klase ng tao ka. Tumalikod ito, pero dinig pa rin namin ang paghalakhak nito habang lumalakad palayo. Niyaya naman kami ni Kaliodi sa loob ng bahay. Nagtaka kami, pero hindi na kami nag-usisa pa. Sa halip ay sinubukan ko na lang ibaling sa iba ang usapan at nagbiro para kumalma sila kahit na papaano. Ang ganda po talaga niyan. Parang may magic. Shh! Ikaw talagang bata kang ingay mo. Walang problema, Marita. Sige, Laura. Papahiramin kita sa susunod. Basta ang ipangako mo sa akin ay magiging bukas na ang kaisipan mo sa mga ganitong klase ng panggagamot. Opo, pangako po. Kung ganun, sige. Nga pala, pasensya na kayo kanina ha. Huwag niyo nang pansinin yun. Oho. At saka nga pala, samahan mo si Enrico sa gubat.
Sandali. Ano namang gagawin nila doon? Kumalma ka. Wala naman akong pinaplanong masama sa inyo. Gusto ko lang samahan ni Laura ang anak ko sa gubat para dalhin ang mga pain. Pain? Para sa naman po? Si Enrico na ang bahala magpaliwanag sa'yo. Sumibat na kayo at hapon na. Baka abutan pa kayo ng dilim doon. Basta ang palaging biling ko, huwag kayong magpapakalayo-layo ng gusto, ha? Napansin kong tumango si Enrico. Pagkatapos, niyaya na niya ako sa likod ng bahay at buong lakas na binuhat ang 2 timbang puno ng karne. Gusto mo bang tulungan na kita magbuhat niyan? Hindi na. Kaya ko na to. Basta ipangako mo lang sa akin na kahit na anong mangyari, hindi kayo hiwalay sa akin, ha? Oo naman. Di naligaw ako pag hindi. Pero, para saan ba kasi ang karne na yan? Kala ko pa naman paninda ninyo. Pain sa mga aswang to. Tagal na kasi pero bukod sa asbo, wala pa kaming ibang nahuhuling aswang. Naghihinala na nga kami, baka amalanhig yung mga yun eh. Ano? Teka nga, naguguluhan ako. Ano ba yung asbo? Tsaka, marami pa bang mga klase ng aswang dito sa inyo? Ang asbo, yung mga asong aswang. At para sagutin ang tanong mo, oo. Gusto lang namin kumpirmahin ang kutob namin na alamanhig nga ang kasama nila. Sila yung mga aswang na namatay na hindi na ipasa ang kanilang mutya. Ha? Bakit naman? Okay, sige. Para magkaroon ka ng kaalaman, yung mga mutya, yun yung mga maliliit na bato, parang holen. Yun yung nagbibigay ng lakas sa kanila. At para sagutin ang tanong mo, hindi ko alam pero alam kasi ni tatay. May mga naninirahan daw dito mga dayuhan nun. Ha? So sila yung aswang? Yun ang kutob ni tatay kasi unti-unti daw nawawala yung mga yun eh. Sinabi rin niya na nung minsan may mga dayuhan siyang nakita na nag-uukay ng mga libingan. Siyempre, hindi yung pinansin ni tatay. Wow! Ang galing naman! Tsaka, ang lakas pala ng powers ng mutya na yan! Oo, pero pwede din yun na maging sumpa dahil pag namatay sila, hindi napasa yun at magiging amalanhig sila. Pero, sa tagal na nang bibiktima ng mga aswang dito, ba't hanggang kutob pa rin kayo sa kanila? Mahirap silang hulihin kasi nakatira sila sa ilalim ng lupa. Isa pa, ang hirap namang hukayin nun. No? Baka kasi mamaya, totoong tao pala yun. Tsaka sa dami ng kalamidad na tumama dito sa Sulu, di na matunto ni tatay kung saan niya nakita yung mga nahuli niyang nag-uukay ng libingan nun. Ganun ba? Pero alam mo, ngayon pa lang, na-amaze ako sa'yo. Grabe kasi yung pagbabago ng personality mo. Anong ibig mo sabihin? Kala ko kasi typical na waiter ka lang, pero ang dami mo palang alam sa ganito. Talaga? Kailangan eh. Tsaka yung trabaho kong yun, racket lang. Madalas kasi nasa bahay ako kasama ni tatay. Buti nga natsyempohan niyo ako dun eh. Totoo, kaya salamat ulit. Nga pala, bago ang lahat, gusto lang kitang paalalahanan na ang mga amalanhig may kakayahang gumaya ng boses ng isang tao. Kaya mag-iingat ka at huwag basta-basta pansinin yung kung sino man yung tumatawag sa'yo. Oo, noted. O siya, di ka na. Hindi na nagtagal pa ang pag-uusap namin dahil nagsimula na siyang lumakad palayo. Kaya naman dali-dali na akong sumunod. Maingat naming tinahak ang maputik na daan papunta sa kalagitnaan ng kakahuyan. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang takot dahil sa matataas na mga puno. Pero sa kabila ng matinding hingal, hindi kami huminto sa paglalakad hanggang sa tuluyan na naming narating ang ilog. Malakas ang ragasan ng tubig doon kaya naupo muna ako sa malaking bato nang maghilamos na si Enrico. Baka kasi mahimatay na ako sa pagod, Miss Anne. Teka lang, papahinga muna ako. Grabe, ang layo na nang narating natin ah. Pasensya ka na ha. Dito kita dinala sa kaduluduluhan ng kakahuyan. Ay, oo nga no. Pero, bakit? Diyos ko, kapag nalaman to ni Kalyo, di pagagalitan tayo nun. Matagal ko nang gustong maglagay ng pain sa dulong bahagi na to ng gubat eh. Kaya lang, hindi ko magawa kasi magkasama kami madalas si tatay tuwing maglalagay kami ng pain. Bakit dito? Kaloka. Dito kasi kadalasang natatagpuan yung mga bangkay ng tao na nabibiktima eh. Paano kapag may nakakita sa atin dito at isumbong tayo sa kanya? Mukha pa naman tambayan to kasi ang ganda oh. Uy, huwag ka magturo. Baka mamatanda ka. Ay, sorry naman.
Pero malabong may makakita sa ating iba dito. Kasi mula nang minatagpo ang patay sa ilog, wala nang naglakas loob na tumambay pa rito. Ganun ba? Sa bagay. Teka, anong oras na ba? Palubog na ang araw kaya sa tingin ko, 3:00 na ng hapon. Halika na, karatan natin itong mga karne. Teka, paano naman natin makukumpirma na amalanhig ngayon? Di ba sabi mo, karne ng taong kinakain nila? Kapag may bakat ng paa ng tao dito at di nila kinain yung karne na ilalagay ko sa tuktok ng mga puno, ibig sabihin tama nga ako. Okay. Tara na nga. Ay. Kaagad akong tumayo sa kinauupuan para tulungan siyang ikalat sa maputik na daan ang mga karne. Ang iilang mga piraso naman ng laman loob ng baboy ay isinabit namin sa mga sanga ng puno. Hindi na rin namin namalayan ang paglubog ng araw dahil sa tagal naming naglalagay ng pain. Sa madaling salita, inabot na kami ng dilim. Tapos na ba? Diyos ko, umuwi na tayo, please. Oo na. Dating gawi Dito ka sa likod ko. Sige. Kung natatakot man si Enrico habang naglalakad kami ay hindi yun halata. Kaya naman napakalma na rin ang loob ko. Tanging maliit na flashlight lang ang hawak niya na nagbibigay liwanag sa masukal na dinaraanan namin. Mga ilang metro pa kaming naglakad ng tahimik. Nang mapahinto ako dahil biglang humangin ng malakas, dahilan para tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Bahagya kong hinila ang manggas ng damit ni Enrico nang maramdaman na parang may nagmamasid sa amin. Maya-maya lang nakarinig kami ng kakaibang kaluskos mula sa di kalayuan, dahilan para mailabas niya ang gulok na nakasuksok sa tagiliran sakaling mapalaban. Hoy, ano kaya yun? Diyan ka lang. Huwag kang alis dyan. Titignan ko lang kung saan galing yung kaluskos na yun. Kung wag na kaya, baka mamaya aswang yun. Baka masaktan pa tayo. Hindi na niya pinatapos pa ang pagsasalita ko. Sa halip ay lumakad na palapit sa pinagmumulan ng mga kaluskos na narinig namin. Wala naman akong nagawa kundi pagmasdan siyang pumasok sa gitna ng nakahilerang matatabang puno ng langka at nara. Naupo na lang ako sa isang tabi matapos niyang mawala sa paningin ko at bahagyang nagpalinga-linga sa paligid. Siyempre, natatakot ako, Miss Anne. Malay ko ba kasi kung ano yung nagtatago sa dilim? Maya-maya pa nakarinig ako ng mahinang pagtawag sa akin ni Nanay Marita galing sa di kalayuan. Pero imbis na lumapit agad, bigla kong naalala ang bilin sa akin ni Enrico, lalo nang mapansin ko ang medyo ibang tono ng pagsasalita nito na parabang malamig at walang damdamin. Kaya naman hinanda ko na lang ang sarili sa pagtakbo bago subukang sagutin ang babaeng tumatawag sa akin. Nay, nasan po kayo? Naku, alam po ba ni Calio na sinundan niyo po kami? Laura, halika na. Hanapin na natin si lolo mo. Nakumpirma ko naman agad na yun nga si Nanay Marita dahil sa sinabi nito. Hindi ako nagdalawang isip at tumakbo palapit sa naaninagang anino na nasinaga ng ilaw ng buwan sa likod ng puno na malapit sa kinaroroonan ko. Pero napasigaw ako sa takot nang hindi si Nanay Marita ang bumulaga sa akin, kundi isang nilalang na merong nabubulok na mga sugat sa katawan. Napangiwi ako nang mapansin ang naaagnas nitong mukha. Bukod pa ron, meron din itong mahabang pangil at matutulis na mga kuko. Sa madaling salita, para itong Zombie! Tulungan niyo ako! Natumba ako nang bigla ako nitong kalmutin sa pisngi. Kaagad naman akong nanlambot nang makitang tumulo ang dugo sa mukha ko. Pilit akong lumaban sa nilalang nang dumagan ito sa akin at subukan na kagatin ang leeg ko. Pero mas malakas talaga ito sa akin sa kabila ng payat na pangangatawan nito. Kung kaya humagulgol na lamang ako ng malakas sa sobrang takot na naramdaman ko. Mariin din akong napapikit nang maramdaman na dinilaan ito ang leeg ko.
Halos natawag ko na rin ang lahat ng santo sa isipan ko para humingi ng tulong. Ilang saglit pa, narinig ko na si Enrico mula sa di kalayuan. Tinaga niya ang halimaw bago pa ako tuluyang makagat kaya bumagsak yun sa tabi ko. Mahigpit kong niyakap si Enrico nang tulungan niya akong makatayo. Dali-dali niya ring pinunit ang tela ng suot na damit at saka to ginamit na pambalot sa mga sugat na natamo ko. Salamat, Diyos ko. Baka nilapan ako ng zombie na yan kung di ka dumating sa tamang oras, Enrico. Dadalhin ko ang bangkay ng nilalang kay tatay. Kailangan niya to makita. Marahan akong tumango at hindi na umimik pa nang magsimula akong maramdaman ang pagkirot ng kalmot sa pisngi ko. Samantala, hindi ko inaasahan na buong lakas na bubuhati ni Enrico ang bangkay pabalik. Nadatnan namin sina Nanay Marita at Kaliodi na kasalukuyang naghihintay sa amin nang makabalik kami sa bahay. Nag-aalalang sumalubong sa amin ang mga ito nang makita nilang pangangatog ng katawan ko sa sobrang takot. Anak, Diyos ko. Ano yan? Bakit ka may sugat sa mukha? Nakainkwentro ho kami ng aswang sa daan. Ano? Bakit kasi kayo nagpagabi, Enrico? Hindi ba't binilinan ko na kayo? Pasensya na po. Saan kayo nagpunta? Tsaka, ano yung bitbit mo? Bangkay ng tao? Sangsang niya na. Di ba sinabi ko na sa'yo huwag mong pakialaman ng mga biktima? Sa bandang ilog po, naisip kong doon namin ilagay yung mga pain. At tama nga po tayo sa kutob na galing sa mga amalan higang bakat ng mga paa na nakikita natin sa mga putik. Ibinagsak ni Enrico ang bangkay sa harapan namin. Dali-dali naman akong napaatras. Dagli kaming nagkatinginan ni Nanay Marita. Yan po yung nagtangka pumatay sa akin. Ginaya niya po yung boses ni Nanay Marita. Ang mga nilalang na yon ay may kakayahang makagaya ng boses ng kahit na sinong tao na minsan itong narinig. Kaya higit ko kayong pinag-iingat. Kung ganon, delikado pala talaga sila dahil mabilis silang makakapambiktima. Oo, wala na silang kaluluwa kaya laman loob ng taong nabubuhay ang pagkain nila. Tao ang kanilang pinupunteriya sa ngayon, pati na rin ang mga kasamahan nilang asbo dahil gusto nilang masakop ang lugar. Diyos ko, nakakatakot naman. Kaya sana, sa mga oras na ito, maintindihan ninyo kung bakit gusto kong turuan muna kayo kung paano po proteksyonan ang inyong mga sarili. Opo, naiintindihan ko na po. Maraming salamat po sa inyo. Pero paano naman po yung mga pulis? Ano po kaya kung isumbong? Wala ring magagawa ang mga pulis dito, Iya. Kahit sila, iniiwasan ang bahagin to ng baryo. May ilang tauhan na raw silang hindi nakabalik matapos sumubok mag-imbestiga. Kaya kami-kami lang ang nagbabantay dito mula pa noon. Hala, talagang ang delikado. At ikaw naman, Enrico, sa susunod, huwag mo nang suwayin ang utos ko, ha? Lalo pat alam mong kung merong ang tao na maipapahamak. Paliwanag? Oh, pasensya na po, tay. Ihanda mo ang mga panggagamot sa loob at mauna na kayo ni Laura sa sala. May pag-uusapan lang kami ni Marita saglit. Pilit akong ngumiti kay Nanay Marita bago pa kami pumasok sa loob ng bahay para iparamdam sa kanya na okay na ako. Pero ang totoo, natatakot ako. Pinaupo naman ako ng binata sa sala at saka dali-daling kumuha ng bulak at betadine. Yon ang ginamit nito panggamot sa mga sugat ko. Binalutan niya rin ito ng panibagong tela ng malinis na damit. Nilakasan ko ang loob kong magsalita matapos mapakalma ang sarili. Salamat ulit Wala ka naman. Pasensya ka na at iniwan kita doon, ha. Kasi naman, napalaban din ako sa nakita kong asbo. Ganun ba? Buti naman at okay ka. Oo, salamat sa Diyos at hindi tayo natuloy na mga yun. Pero nga pala, matanong ko lang, bakit parang hindi masaya si Kaliodi na nalutas mo na yung problema niyo? Hindi naman sa ganun. Naiintindihan ko naman din kasi kung bakit siya nag-react ng ganun. Higit kasi na ipinagbabawal niya yung pagsuway ko sa mga utos niya. Dinidisiplina niya kasi ako. Kasi darating yung araw na sa akin niya ipapamana yung kakayahan niya sa panggagamot. Salamat talaga at nandiyan kayo. At least, may pumoprotekta kahit papaano sa amin. Marami na ba kayong natulungan tulad namin? Yun ang akala mo. Anong ibig mong sabihin? Bihira lang kasi yung mga nagtitiwala kay tatay sa panggagamot eh.
Bakit naman? Magaling naman siya. Tsaka, nailigtas niya nga yung babaeng pinakulam kanina. Tsaka ikaw, niligtas mo ko. Ay, nga pala. Huwag ka na muna masyado magsalita. Sariwa pa yung mga sugat mo sa pisngi. Hindi ko na lang ipinahalata pa sa kanya ang bahagyang pagkunot ng noo ko, Miss Anne. Napansin ko kasing iniwasan nito ang tanong ko. Maya-maya pa pumasok na sa loob ang dalawa naming kasama at naglakad palapit sa amin. Namumugto ang mga mata ni Nanay Marita. Pasensya na kayo at medyo natagalan. Pinaliwanag ko kasi kay Marita ang lahat. Pwede po ba akong magtanong, Kaliodi? Ano yan, Iha? Bakit po alam ng amalanhig na yun ang tungkol sa paghahanap namin kay Lolo? Hindi ko po kasi nasabi pero ang sabi nung nilalang na yun, hanapin daw namin si Lolo. Kaya lumapit ako. Wala talaga silang kakayahan na makapagsalita tulad ng mga taong nabubuhay. Pero may kakayahan silang manggaya ng boses na makakakilala ng biktima kung ito ay minsan na nilang narinig. Ibig sabihin, narinig na nila noon si Nanay? Oo, posibleng minsan na nilang narinig ang boses ni Marita, lalo pat nabanggit siya sa akin kanina na kinabi kayo sa paghahanap nung unang araw kayo nagtatanong-tanong sa mga tao nung sa kabilang baryo pa kayo nanunuluyan. Oo, tama nga. Kaya sa susunod, doblehin natin ang pag-iingat, anak. Buti na lang talaga't kasama mo si Enrico. Niyakap ko si Nanay Marita. Hindi nagtagal, niyaya ko na rin siya sa kwarto para makapagpahinga na kami. Sa kakaisip sa mga nilalang na makakalaban namin ay hindi ako gaanong nakatulog. Kinabukasan, nagising akong wala na si Nanay Marita sa tabi ko, kaya dali-dali akong lumabas at nadatnan siyang nagluluto ng almusal sa kusina. Lalapitan ko na sana siya nang mapansin ang pagkatulala niya, pero biglang nabaling ang atensyon ko kay Kaliodi nang makitang pumasok ito sa pinto. Kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos naman ho. Salamat po pala kagabi. Walang anuman. Asya, sakto pala ang gising mo. Mapo ka na dyan at kakain na tayo. Sige po. Enrico! Tay, bakit po? Mag-almusal ka na muna at pagkatapos, kunin mo na ang mga karne kay Lita. Di ba po kakautang lang natin sa kanya nung pinampain natin kahapon? Oo, pero hindi na raw niya yung pababayaran dahil natuwa siya nang malaman na sa wakas, nagtagumpay tayo sa plano natin. Tsaka hindi lang yon, binigyan niya rin tayo ng bagong katay na baboy para mabuksan na natin ulit yung tindahan sa palengke. Tama ho. Buti na lang napakiusapan natin yung may-ari na wag munang parentahan yun sa iba. Tagal-tagal na rin kasi nung huling nagtinda tayo eh. Siya. Sabay-sabay na tayong kumain at baka lumamig pa itong sinangag. Nilantakan naman kaagad namin ang mga pagkain. Pagkatapos, naghanda na si Enrico sa pag-alis. Nay, pwede po ba akong sumama? Medyo nababagot na po kasi ako dito eh. Kung kaya na ng katawan mo, Iya. Ay naku, anak, hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa'yo kagabi? Hindi ka ba natatakot? Pero, Nay, mataas pa naman po yung sikat ng araw oh. Tsaka wala naman sigurong amalanhig na aaligid dyan. Pero nag-aalala ko sa'yo, anak. Mas makakabuti pa kung dito ka na lang sa bahay. Maayos naman po yung pakiramdam ko. Tsaka, ang babaw lang naman nung kalmot sa akin nung amalanhig na eh. Kaya please, payagan nyo na po ako. Babalik din naman po kami agad eh. Sige, ganito na lang po. Babantayan ko po siya na maigi. Pangako ho. Hayaan mo na ang anak mo, Marita. Eto ang bawang at asin. Pakontra yan. O siya, sige na. Yay! Mahigpit na niyakap ko si Nanay Marita pero ramdam ko pa rin ang kanyang pag-aalala para sa akin. Ipinakita ko na rin sa kanya na kinuha ko ang mga iniabot ni Kaliodi para kahit papano ay mapanatag ang loob niya. Pagkatapos, dali-dali kaming sumakay sa motor. Umupo ako sa likod ng motor katabi ng binata para naman kahit papaano ay makita ko rin ang mga tanawin. Tahimik lang ako na magsimulang paandarin ng binata ang sasakyan. Hindi ko naman inaasahan na mas liblib pa ang dadaanan namin, Miss Anne. Habang nagmamaneho ang kasama ko ay abala ako sa pagsulyap sa mga matataas na puno. Marahan pa nga akong napapapikit dahil nakaka-relax ang huni ng mga ibon.
Pero nagtaka ako sa mga nadaanan naming mga abandonadong bahay na halatang matagal-tagal nang hindi natitirhan. May mga halaman na kasing gumapang sa pader ng mga yon at nabubulok na rin ang mga kahoy ng dingding ng mga ito. Sayang naman yung mga bahay dito. Kailan pa walang nakatira dyan? Oo, sayang nga eh. Lahat sila lumipat na sa kabilang baryo o saan may mataong lugar. Yung iba naman, lumuwas dahil sa takot. Kayo, anong plano nyo? Tsaka, bakit hindi pa kayo lumilipat? Parang kayo na nga lang yung tao dito sa gawing lugar na to eh. Alam mo kasi, wala sa bokabularyo ng tatay kong albularyo yung magpasindak sa mga nilalang ng kadiliman. Pero kung akong tatanungin, syempre ayokong tumira dito, no? Totoo naman kasi, laging nasa panganib ang buhay nyo rito. Kaya di natin masisisi yung mga taong umalis na. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Kasi hindi naman kami makakapayag na mag-ari-harian sila sa lugar namin. Oo. Nga pala, matanong ko lang, nasan palang nanay mo? Kasi naman parang kayong dalawa lang ni Kaliodi ang magkasama sa bahay eh. Bigla akong natahimik nang makita sa side mirror ang lungkot sa mukha ni Enrico. Senyales na hindi siya komportable sa tanong ko, kaya naman hindi ko na lang siya muling kinausap pa. Maya-maya pa nakarating na rin kami sa bahay ni Aling Lita. Nakakapagtaka dahil ito lang ang nag-iisang nakatira sa mas dulong bahagi pa ng baryo. May ilang mga bahayan naman pero wala ng tao. Diyos ko, mag-isa lang talaga siyang nakatira dito? Aba, saan siya kumukuha ng tapang? Oo, tama ka. Siya nga lang. Pero teka nga, hindi ba siya natatakot na baka siya naman yung biktimahin ng mga aswang? Sa totoo lang hindi eh. Bakit naman? Mula kasi nang mapatay ng aswang ang mister niya, wala na siyang natatakutan na kahit na sino. Ganun ba? Naku, kawawa naman siya. Kaya nga, tsaka sabi niya, may hirapan daw siyang lumipat, lalo pat may alaga siya mga baboy. Teka nga, hindi ba kumakain ng karne ng hayop yung mga aswang? Yung asbo oo, kaya nga kukunti na lang ngayon yung mga alaga ni Aling Lita. Inuubos na mga yun. Kung di mo na itatanong, lahat ng tindera ng karne sa palengke, sinusuplayan niya. Pero ngayon, kayo na lang? Oo. Halika na, baka gabihin na naman tayo dahil sa kwentuhan natin. Dumiretso na kami sa likod ng bahay ni Aling Lita at doon nadat na namin ang may edad na babae na kasalukuyang nagpapakain ng mga alagang baboy. Aling Lita, kumusta na ho kayo? Andiyan ka na pala, iho. Andun yung baboy na in-order ninyo. Nakalagay na sa cooler. Salamat ho. Sandali, sino bang babaeng kasama mo? Asawa mo ba yan? Hindi ho, ako po si Laura, kaibigan po niya. Oo nga ho eh. Nga po pala, kukunin na po namin to ha. Salamat ho ulit. Saglit na nakipagkamustahan lang si Enrico sa matanda bago binuhat ang malaking cooler para isakay sa tricycle. Pagkatapos, dumiretso na kami sa maliit na pwesto nila sa palengke. Pagkarating doon, isinalansan na namin agad ang mga paninda sa ibabaw ng kanilang lamesa. Ipinagsawalang bahala ko na lang din ang mga napapansing masasamang tinginan ng ibang mga tindera sa amin. Pero nabigla ako nang lumapit sa amin ang lalaking nanggulo noon sa bahay ni Kaliodi. Bahagya naman ako napaatras sa likod ni Enrico nang mapansin ang masamang titig nito, pero pansin kong hindi ito makatingin ng diretsyo sa mga mata namin. Nakafocus lang yung titig niya sa mga paninda. Ano ang kailangan niyo, Mang Bentong? Lakas din talaga ng apog niyong bumalik sa teritoryo ko, no? Palibasa may pinagkukunan pa kayo ng mga supply, kaya ang lakas ng loob niyo eh. Alam ko na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan niyo ni tatay. Pero wag niyo naman po sanang idama yung negosyo namin. Bakit? Nahihiya ka? Ano na naman ba yan? Napahinto naman sila sa pagsasagutan nang biglang dumating si Kaliodi kasama si Nanay Marita. Taas noo itong pumamewang sa harap ng nasabing si Mang Bentong. Sa puntong yon, mabilis akong lumakad palapit kay Nanay Marita para maingat siyang hilahin palapit sa akin. Baka kasi madamay pa siya kapag nagkaroon ng gulo, Miss Anne. Nandito ka na pala.
Pare, ano naman ba to? Nakikiusap ako sa iyo na huwag mong ituloy kung ano man pinaplano mong pang-iiskandalo sa anak ko. Talaga? Bakit? Ano bang kaya mong gawin? Sa oras na madama yan sa problema natin, hindi ako magdadalawang isip na gumanti sa iyo. Sa ngayon, nirerespeto kita bilang kaibigan kahit pamalaki ang atraso mo sa akin. Ha? At ako pa ngayon ang may atraso? Oo, dahil ikaw ang sumira sa reputasyon ko dito. Oo, siguro tama ka. May mga pagkukulang ako sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun, isisisi mo na sa akin ang lahat. Dapat lang nabigyan ko sila ng babala tungkol sa pagiging pabaya mo. Na hindi ka naman talaga katiwa-tiwala. Pero heto, tatandaan mo. Hindi pa ako tapos. Diyan na nga kayo, mga buwisit! Padabog itong lumakad palayo sa amin. Sa mga lumipas na oras, mas itinuon na lang namin ang pansin sa pagtitinda. Nang sumapit ang dapit hapon, nauna na kaming umuwi ni Enrico sa bahay. Susubukan daw kasi munang magtanong-tanong ni Caliodi sa iba pang mga tao ron kung sakaling nakita nila ang hinahanap namin. Tahimik lang kaming nakaupo sa sala pero hindi na ako nakatiis at inusisa ko na ang binata tungkol sa nangyaring gulo kanina. Yung tungkol sa nangyari kanina, pwede ko bang malaman kung sino yon? Tsaka, bakit pa siya galit na galit sa inyo? Matalik na kaibigan siya ni tatay nun. Kaya lang, nagkaroon sila ng malaking problema. Ano naman yun? Pinilit pa rin ni Mang Bentong si tatay na gamutin yung nanay niya. Kahit pa nasabihan na sila ng doktor na mitanay na yung buhay nito dahil sa kanser. Oh, ano ibig mo sabihin? Inabutan kasi ng pagkamatay yung nanay niya habang kasalukuyang ginagamot ni tatay. Kala tuloy ni Mang Bentong, hindi ginawa ni Itay yung best niya. Isa pa, alam naman niya na noon pa lang walang agimat si tatay. Ang ibig mong sabihin na walang agimat? May iba't ibang uri ng albularyo. Yung iba may agimat na pamana pero kay tatay, nakuha lang niya sa dasal. Reliyoso kasi siya. Ganun ba? Oo. Nga pala, ano namang nangyari dun kay Mang Bentong? Medyo nasiraan siya ng bait. Tapos kinalat sa buong lugar na hindi siya maaasahang albularyo. Ganun ba? Diyos ko. Pero huwag kang mag-alala. May mangilan-ngilan pa rin naman na nagtitiwala kay tatay. Mabuti naman. Pagkatapos mag-usap, nagpresenta na akong maghanda ng pagkain para sa hapunan. Ilang saglit lang dumating na rin sina Nanay Marita at Caliodi. Pero ang malungkot na mukha nila ang bumungad sa amin. Pansin ko kaagad ang paghikbi ng aking ina na parang katatapos lang umiyak, kaya hindi ko na naiwasang magtanong pa. Nay, bakit po? Ano pong nangyari? Iya, hayaan mo na muna ang nanay mo magpahinga. Enrico, samahan mo muna si Marita sa kwarto nila. Sige ho. Mariin na lang akong napalunok habang pinagmamasdang lumakad palayo sina Enrico at Nanay Marita. Samantala, ibinalik ko agad kay Caliodi ang atensyon ko. Ano pong nangyari? Iya, huwag ka mabibigla pero patay na ang lolo Pabling mo. Ano ho? Meron kaming napagtanungan sa palengke na dating nakatira rito. Sabi nila, isa siya sa mga nabiktima ng mga aswang noon. Sigurado ho ba kayo? Baka naman po ibang tao yun. Pinsan ng dating nobya ng lolo mo ang napagtanungan namin. Matagal daw silang nanahimik tungkol doon. Isa pa, wala silang kakilalang kamag-anak nyo na pwedeng pagbalitaan noon. Ang kwento, nasiraan daw ng bait ang lolo mo nung madatna na patay na ang babaeng mahal niya. At mula noon, wala na raw silang nagawa kundi arugain siya, lalo pat nasa isang kwarto lang to at laging nagmumukmok. Di nagtagal, nasiraan daw siya ng bait at umabot sa puntong nananakit, kaya di nila malapitan. Nahinto kami sa pag-uusap nang biglang marinig ang malakas na iyak ni Nanay Marita. Dali-dali kaming lumabas para usisain yon at nadatna namin siyang tumatakbo papasok sa loob ng kakahuyan habang humahagulgol. Mabuti na lang at mahigpit na niyakap siya ni Enrico para pigilan. Kasalanan ko kung bakit may masamang nangyari sa kanya. Mga aswang, nandito ako. Magpakita kayo. Ako ang kalabanin ninyo. Tama na po. Huwag niyo pong gawin yan. Hindi. Kasalanan ko.
Kasalanan ko na ipahama ko si tatay tapos ikaw. Munti ka na rin mawala sa akin. Kaya mas mabuti pang sumunod na lang ako kay tatay. Napakawalang kwenta ko. Kung sa tingin mo ang pagpapakamatay ang rason para matapos ang lahat ng problema mo, sige ka. Heto ang kutsilyo. Tay, wag po. Lahat tayo, maski ako, nagdadalamhati dahil sa mga pagpatay na yan. Pero ano pa bang gusto niyong gawin? Ang magpakamatay na lang ng basta para takasan ang problema niyo? Ang duwag niyo naman. Pero Kailangan ka ng anak mo, Marita. Nawalan na siya ng lolo. Gusto mo ba pati ikaw mawala rin sa kanya? hindi. O kung ganun, huwag ka magpadalos-dalos. Sa mundong ito, natatalo ang mga taong nagpapadala sa emosyon nila. Hayaan nyo, bukas sa bukas din, ihahatid na namin kayo sa terminal. Hindi. Kung hindi man ako mamamatay ngayong gabi, edi hindi kami aalis dito. Ano pong ibig niyo sabihin? Igaganti ko na lang ang mga mahal ko sa buhay. Sigurado ka ba? Oo. Total, parang wala na rin naman akong kwenta eh. Nang mapakalma namin si Nanay Marita ay pumasok na kami sa loob para pagplanuhan ang mga kilos namin. Napagkasundoan din namin na bukas magsisimula ang pag-iensayo namin sa pakikipaglaban. Kaya pagkatapos mag-usap ay pinagpahinga na kami ni Kaliodi sa kwarto namin. Tahimik lang akong nahiga sa tabi ni Nanay Marita na nakatulala sa kisame. Bahagya naman akong nabigla nang hawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Pasensya ka na sa inasal ko kanina, anak. Nabigla lang ako. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Umuwi ka na bukas. Ihahatid kita. Tapos may iiwan po kayo? Ayoko po. Magkasama tayo sa laban, Nay. Niyakap ako ni Nanay Marita. Mabuti na lang, hindi ako nakaidlip noong gabing yon, kaya binantayan ko na lang ang katabi kong natulog na dahil sa sobrang pag-iyak. Hanggang sa kinaumagahan, nagising ako sa ingay galing sa di kalayuan. Wala na rin ang katabi ko kaya nagtataka akong lumabas para usisain yon. Doon ay nadatnan ko siyang nag-iensayo gamit ang buntot pagi kasama sina Kaliodi at Enrico. Tumatagaktak ang pawis nilang tatlo. Samantala, tumigil naman ang binata nang makita ako at nakangiting lumapit sa akin. Sakto, gising ka na pala. Halika, eto pandesal. Kumain ka na muna para may lakas ka mamaya pag ikaw na. Salamat. Kanina pa kayo nag-ensayo? Oo, nakukuha na nga agad ni Aling Marita yung mga tinuturo namin eh. Tamo, determinado siyang matuto. Diyan niya na rin nilalabas yung galit niya. Oo nga no. Sa bagay, kung ako rin, galit na galit eh. Naiintindihan ko. Sige na, kumain ka na muna ron sa upuan. Salamat. Tatawagin ka na lang ni tatay pag ikaw na. Lumakad ako papalapit sa lamesang may nakahain na tinapay matapos nitong tumalikod sa akin para bumalik sa pag-iensayo. Pinagmasdan ko na lang ang tatlo. Maya-maya pa, biglang binaling sa akin ni Kaliodi ang kanyang atensyon. Halika na, Laura. Sige po. Magpahinga ka na muna ron, Marita. Tapos na ang pag-ensayo mo para sa araw na to. Salamat. Buong tapang akong lumapit kina Kaliodi. Sinimulan na rin naman nila agad ang pagtuturo sa akin ng tamang paggamit ng buntot pagi. Misaan natapos ang pagpapractice namin ng mga bandang 3:00 ng hapon. Maaga din ako nakatulog nung gabing yon dahil sa sobrang pagod. Idagdag pa yung sobrang bigat ng damdamin ko dahil sa iniisip kong patay na si Lolo Pabling. Lumipas ang ilang mga linggo. Umikot lang ang mundo namin sa pag-aaral kung paanong makikipaglaban sa mga aswang. Naging determinado kami ni Nanay Marita sa mga yon dahil isinasaalang-alang namin kung paano makakaganti sa mga nilalang ng dilim. Hanggang sa di nagtagal, natutunan ko na rin ang mga itinuro nila sa akin. Pero isang umaga, nakatanggap kami ng masamang balita habang abala sa pagsisibak ng mga panggatong sa likod ng bahay. Tumatagaktak ang pawis ni Enrico na tumakbo palapit sa amin. Oh, ba't umahangos ka?
Tay, sinara na po ng mga pulis yung baryo. Request daw po yun ng mga tao sa kalapit na mga lugar. Delikado daw kasi kung madamay pa sila sa kaguluhan dito. Lalo pa may mga biktima na rin sa kanila nitong mga nakaraang araw. Nalinti ka na talaga. Kung kayo kailangan na talaga nating rumonda. Sasama kami. Oo nga. Sigurado ba kayong kaya na ninyo? May mga amalanhig tayong makakalaban. Oo, hindi ko man naprotektahan ng tatay ko pero babawi ako sa ibang tao. Siyempre ako din. Sayang naman ho yung mga tinuro niyo sa amin Kung ganoon sige. Enrico, ihanda mo ang mga gamit natin sa likod. Kung di tayo kayang protektahan ng mga pulis, tayo mismo ang poprotekta sa mga tao dito sa lugar. Sige ho. Dali-daling sinunod ng binata ang inutos ni Caleodi. Pero nanatili lang kaming tahimik na tatlo. Maya-maya pa pagkabalik ni Enrico ay bigla itong napatanong sa amin. Pero tay, di po ba kayo nagtataka kung bakit mas dumadami pa yung mga nabibiktima kahit pa kung tutuusin? Alam na nila ang gagawin kung paano lalaban. Anong ibig mo sabihin? Hindi kaya merong kumakampi sa mga asong na nasa likod nito at tumutulong sa kanila? Kakampi na tao? Posible ba yun? Di ba tao din yung kinakain ng mga amalanhig? Tama si Laura. Imposible na meron silang taong kakampihan. Pero hindi dapat tayo magpakasigurado. Dahil maaaring mali ako. Pagkatapos noon, pumasok na muna kami sa loob ng bahay para magpalipas ng oras. Sinamantala rin namin yon para makapagplano. Hanggang sa hindi na namin namalayan ang paglubog ng araw, Miss Anne. Maliwanag na ang sinag ng buwan nang lumabas kami para pumunta sa ilog. Kanya-kanya kaming bit-bit ng armas. Iba ang katahimikan ng lugar na parabang merong nagmamasid sa amin. Noong una akala ko handa na ako, pero iba pala ang feeling kapag naramdaman mong nasa panganib yung buhay ninyo. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakarinig kami ng isang sigaw mula sa di kalayuan. Kaagad na napahawak ako sa braso ni Nanay Marita dahil sa gulat. Tahimik lang siyang nakatayo at nakikiramdam. Narinig niyo po ba yon? Diyos ko, baka may nabibiktima na naman. Kumalma kayo. Hanapin po kaya natin yun. Baka sakaling maligtas pa natin siya. Tama si Laura. Masyadong malawak tong gubat. Sige, sumama ka sa akin, Marita. Kayo naman ang magsama na dalawa ni Enrico. Hindi. Sa akin sasama ang anak ko. Hindi kami maghihiwalay kahit na anong mangyari. Hindi maaari. Kung kayong dalawa magkasama, baka mas mapahama kayo, Marita. Unang-una, itong unang beses yung roronda sa baryo. Pero ano, kung sakaling may mangyaring masama sa anak ko, mapapalitan niyo ba siya? Nay, makinig na lang tayo sa kanila, please. Promise po, mag-iingat po ako. Sige, pasensya ka na anak. Mahigpit na niyakap ko si Nanay Marita. Pagkatapos, lumakad na kami ni Enrico sa kabilang direksyon palayo sa kanila. Maingat naming tinahak ang masukal na daan, Miss Anne. Malakas ang pagkabog ng dibdib ko lalo pat nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ilang sandali pa meron kaming nakitang anino ng tao sa likod ng puno. Mahigpit na hinawakan ko naman ang buntot pagi at saka umabante. Habang ang kasama ko naman ay nagpatiuna na upang mag-usisa. Ngunit napahinto siya nang biglang sumulpot si Mang Bentong mula sa pinagtataguan nito. Oh, anong ginagawa niyo rito? Hindi pa ba halata? Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Pareho kayong mangmang. Pucha, ibig sabihin ba nito, kakampi ka ng mga aswang? Malamang. Sabi ko naman sa inyo, gaganti ako dahil sa ginawa niyo sa akin, di ba? Ginawa? May taring na yung buhay ng nanay niyo nung pinagamot niyo kay tatay. Kaya naman huwag niyong isisa sa amin yun. Hindi yan totoo. Bigla nitong sinuntok si Enrico dahilan para matumba ang binata sa putikan, Miss Anne. Nabitiwan niya rin ang hawak na itak. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa pagkataranta kaya dali-dali akong humanap ng matigas na kahoy. Mabuti na lang at nakakita ako agad. Kaya dinampot ko yun at buong lakas na hinampas kay Mang Bentong. Dahilan para mapaatras ito palayo sa binata.
Pinulot ko naman ang patalim na bitbit kanina ng kasama ko at saka hindi na nagdalawang isip na itutok yon sa kalaban namin. Sige! Subukan mo lumapit! Sisiguruhin ko na pupugutan kita ng ulo! Ha! Aba, matapang kang babae ka, ha? Oo, at hindi mo ko kilala, kaya wala kang alam sa kaya kong gawin. Kilala kita. Ikaw ang nag-iisang apo ni Pabling, hindi ba? Ano? Paano mo siya nakilala? Siya lang naman ang umago sa babaeng nililigawan ko noon. Mga lapastangan. Yun din ang rason kung bakit mas umusbong ang galit ko sa mga tao dito. Dahil mula nang mamatay si nanay, halos lahat na lang kaaway ko. Ikaw rin bang nagpapatay sa kanya sa mga amalanhig? Oo, ako nga. Buti na lang, kayang gayahin ng mga kasapi ko ang boses ng dating nobya niya dahil minsan na nilang narinig to noon. Hayop ka! Tatagain ko na sana si Mang Bentong pero bigla akong pinigilan ni Enrico. Ilang saglit lang, narinig na namin ang sigaw ng mga kasamahan namin pero biglang tumakbo ang walang yang lalaki palayo. Sa galit ay itinulak ko si Enrico palayo sa akin. Ikaw naman kasi! Ba't hindi mo pa ako hinayaang patayin yun? Diyos ko naman, oh! Hindi pa ito ang tamang panahon. Anong hindi tama? Kailan pala kung ganun? Kapag naubos na ng hayop tayo ng mga tao dito sa baryo? Malinaw na nga na siya yung dahilan kung bakit may mga namamatay pa rin. Hindi sa ganun. Kumalma ka. Ipapalam ko to kay tatay. Dahil kailangan pa natin si Mang Bentong para malaman natin ang punot dulo ng lahat ng to. Maya-maya lang natanaw na namin si Nanay Marita at Kaliodi na tumatakbo palapit sa amin. Hindi naman ako nakapagsalita, kaya mahigpit ko na lang naniyakap ang pinakamamahal kong ina. Nagaya na rin namang bumalik sa bahay si Enrico dahil may kailangan daw kaming pag-usapan. Nang makauwi ay kaagad kaming dumiretso sa sala. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Oo nga, nakaengkwentro ba kayo ng aswang, Laura? Nasaktan ka ba nila? Hindi ho. Kumalma lang po kayo, Nay. Si Enrico na po munang bahalang magpaliwanag. Nung naglalakad po kami dalawa kanina, bilang humarang si Mang Bentong. Atay, inamin niya po sa amin na siya ang tumutulong sa mga aswang para pumatay ng tao. Ano? Sandali. Kailan niya pa ito ginagawa? Napailing ang binata. Basta't siniguro niya sa amin na ayon daw doon sa matanda. Ito pa mismo ang dahilan kung bakit napatay si Lolo Pabling ng mga amalanhig. Dahil ito raw po yung pinili ng babaeng nililigawan niya noon. Demonyo siya! Hinimas ko ang likod ni Nanay Marita nang mapansin ang panginginig niya. Hindi na rin naman siya nagsalita tulad ng bulong ko. Sa halip ay mas nag-focus na lang sa pagpapakalma sa sarili. Diba po, matalik na kaibigan niyo siya, Kaliodi? Ni minsan po ba, hindi niya nabanggit sa inyong tungkol doon? Sa totoo lang hindi. Alam kong meron siyang nililigawan noon. Pero hindi niya sinasabi sa akin kung sino dahil natatakot siya na baka agawin ko raw. Kung ganun, ano pong gagawin natin? Ano kaya kung ibalitaan na lang natin ng lahat ng mga to sa mga tao sa palengke na kumakampi siya sa mga aswang? Walang maniniwala sa atin lalo na sa akin. Mas pinaniniwalaan ng mga tao ang paninira niya sa akin. Kaya heto na ang panahon para patunayan ko nagkakamali sila. Noon palang galit na siya sa amin. Gusto niyang ubusin ang lahat ng taong malalapit sa akin. Pero bigo siya kaya hindi na nakapagtataka kung bakit dinamay niya pati ang mga inosenteng tao. Walang iya pala talaga siya. O siya, alauna na ng madaling araw kaya magpahinga na kayo. Mas mabuti na rin siguro kung dito na lang muna kayo matulog. Doon kayo sa kwarto at kami na lang muna rito sa sala. Tumango na lang ako. Inalalaya naman namin ni Enrico si Nanay Marita papasok sa kwarto. Paglabas ni Enrico, sabay na kami ng nanay ko na humiga, Miss Anne. Pero bigla siyang humagulgol at napayakap sa akin. Pasensya na, anak. Sabi ko, lalaban ako. Pero sa oras na maalala kong nangyari sa lolo mo, parang gusto ko nang sumuko.
Nay, ako din po. Naduduwag nung una. Pero ngayon pa po ba tayo susuko kung kailan malapit na natin mahanap yung hustisya para kay Lolo Pabling? Oo nga. Salamat talaga at nandiyan ka. Opo. Sisikapin ko po magkaroon tayo ng hustisya para sa kanya. O siya, matulog na po kayo. Nandito lang po ako para pumotekta sa inyo, Nay. Pinabalik ko na siya sa pagkakahiga matapos naming mag-usap. Marahan ko siyang tinapik-tapik sa balikat hanggang sa makatulog. Ganun po talaga akong maglambing sa kanya, Miss Anne. Sinisiguro kasi namin na mabubusog namin ang isa't isa sa pag-aalaga. Ilang oras lang ang tulog ko nung madaling araw na yon. Nang marinig ang tilaok ng manok kinaumagahan ay kaagad na akong lumabas sa kwarto. Nadatnan ko si Enrico na nagtitimpla ng kape sa kusina. Oh, ba't ang aga mong gumising? Mukhang puwet ka ah. Hindi ako masyadong nakatulog eh. Binantayan ko rin si nanay. Ikaw, ba't ikaw lang mag-isa dito? Nasaan si Calyodi? Kaalis lang. Pupuntahan daw sa bahay si Aling Lita para balaan. Kilala niya rin kasi si Manong Bentong. Hindi yung titigil hanggat hindi nakakapagigante. Ha? Ganun ba? Alam mo, buti na lang talaga at hindi nasasaktan si Aling Lita ng mga aswang kahit pa nag-iisa lang siya dun sa lugar na yun. Tulad nga ng sabi ko sa'yo, wala na siyang pakialam mula nung namatayan siya ng asawa. Tsaka kahit papaano may alam yun sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya lang kailangan talaga siyang sabihan ng tatay ngayon dahil baka si Mang Bentong pa yung mismo pumatay sa kanya. Sa bagay, ang laking tao ni Mang Bentong. Ipagdasal na lang talaga natin na walang ibang masaktan sa kahayupan nilang to. Matagal-tagal din kaming nag-usap ni Enrico. Pero maya-maya lang bumunga din sa amin si Calyodi nang biglang bumukas ang pinto. Maputla ang mga labi at nanghihina ang katawan kaya agad kaming lumapit. Dali-dali naman akong kumuha ng tubig na maiinom nito. Pagkabalik, tahimik lang akong nakinig sa usapan nilang dalawa. Anong nangyari, Tay? Si Lita, wala na siya sa bahay niya. Nakabukas yung pinto at magulong-magulo ang loob ng bahay niya. Siguradong may kinalaman dito si Manong Bentong. Tara, punta natin siya sa bahay niya. Pumunta na ako doon pero wala na siya. Hinalughog ko na rin ang mga lugar kung saan siya pwedeng pumunta pero wala. Diyos ko! Kaya kailangan natin gumawa ng paraan. Sana naman hindi siya saktan ng hayop na yon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay biglang narinig ko ang pagtawag sa akin ni Nanay Marita. Kaya naman minabuti na muna namin at tumahimik. Pinalipas muna namin ng ilang oras bago ipaliwanag ang mga nangyayari dahil ayaw namin na mabigla siya. Maya-maya pa tinipon kaming lahat ni Calyodi sa sala. Dama ko ang kaba ng nanay ko kaya mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Wala na tayong oras. Kailangan na natin tapusin ang lahat ng ito. Natatakot ako na baka kapag ipinagpaliban pa natin to, magulat tayo na isang araw. Maubos na niya ang mga inosenteng tao rito. Teka, ano ibig niyong sabihin? Nay, kinidnap po ni Mang Bentong yung nagsusupply kay Calyodi ng mga karne na pambenta sa palengke. Sa totoo lang, kasalanan ko rin to dahil naging pabaya ako. Buong akala ko, hindi dadamay ng dati kong matalik na kaibigan ang mga tao sa paligid ko, pero nagkamali ako. Tayo, huwag niyo na po sabihin yan. Pare-pareho naman po tayong walang alam na magiging masama pala siya. Oo nga po, panahon na din siguro para magtulungan tayo. May awa po ang Diyos. Sige, sa huling pagkakataon, rumonda tayo. Hanapin natin ang pugad ng mga aswang. Pero may idea po ba kayo kung nasan sila nagtatago ngayon? Sa gubat, kung saan natin siya nakita. Dahil napaka-imposible para sa isang kriminal na kagaya niya ang lumayo pa sa lungga nila. Lalo pat alam niya na doon pumupunta ang mga pulis kapag nag-iimbestiga. Kaya alam kong natatakot siyang mahuli ng mga yon. Oo nga no. Sige, maganda ka na mga pangontra sa aswang, Enrico. Pero gaano po kaya karami yung mga kalaban natin? Hindi ko alam, Iya. Pero paniguradong hindi ganun karami. Ha? Ano po ibig niyo sabihin na hindi sila ganun karami? Dahil kung marami siyang kakampi, hindi malabo na maubos agad lahat ng tao rito sa lugar. O siya, maganda na tayo.
Pagkatapos ng diskusyon, itinuon na namin ang atensyon sa paghahanda ng mga gamit. Pinahiran din namin ni Enrico ng asin at katas ng bawang ang mga armas para mas maging mabisa. Noong araw ding yon, tinuruan kami ng mag-ama kung paano papatayin ang isang amalanhig hanggang sa tuluyan na namang sumapit ang gabi. Napansin ko ang katahimikan ni Nanay Marita habang gumagaya kami. Nay, okay lang ho ba kayo? Kanina pa po kayo tahimik Oo, maayos ako. Kaya wag mo akong alalahanin. Hindi ko lang talaga maiwasang mag-alala Lalo na dun sa mga taong nawala ng kapamilya. Ako din ho. Pero wag ho kayong mag-alala dahil makukuha din natin yung hustisya para sa kanila. At para na rin kay Lolo. Oo nga. May awa ang Diyos para sa mga tao na agrabyado. Pero alam mo, natutuwa ako sa'yo. Bakit naman ho? Dahil pinalalakas mong loob ko. Anak, kung ano man ang mangyari ngayong gabi, gusto kong sabihin sa'yo na mahal. Na mahal kita. Mahal na mahal ko din po kayo syempre. Handa na ho ba kayo? Nagkatinginan kaming dalawa ni Nanay Marita at saka sabay na tumango sa binata. Sabay-sabay kaming lumabas ng bahay bit-bit ang mga pangontra at armas. Naglagay na lang din kami ng palatandaan kung saan kami magkikita-kita. Tulad ng napag-usapan, kaming dalawa ni Enrico ang magkasama na pumasok sa kakahuyan para hanapin ang lungga ng mga aswang. Sobrang alerto kami, Miss Anne. Maya-maya pa, merong 2 asbo na biglang humarang sa daraanan namin. Patangong sumenyas lang sa akin si Enrico, kaya kaagad kong inihanda ang sarili kong makipagsagupaan sa nasa harap namin. Ibinaling ko ang buong atensyon ko sa makakalaban ko. Ngayon ko lang nakita ang ganitong klase ng halimaw na sinasabi ng kasama ko na umuubos sa mga alagang hayop ni Aling Lita. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong itsura nila, mukha silang aso na itim ang kulay. Nanlilisik ang mapupulan nilang mga mata at meron din silang matutulis na pangil. Bukod doon, mahahaba rin ang kanilang mga kuko sa paa. Oo, nakakatakot naman talaga ang itsura nila, lalo pat naglalaway sila na para bang hayok na hayok sa laman ng tao o hayop. Kaya lang, sa puntong ito, mas nanaig ang galit sa puso ko. Kaya naman, buong lakas kong hinampas ng buntot pagi ang kalaban. Maingat akong nakikipagtuos dito dahil maliksi itong kumilos, Miss Anne. Kung kaya't sinisiguro kong maglalatay sa katawan nito ang armas na hawak ko. Hanggang sa humina na ang katawan nito at bumagsak sa lupa. Nang mapansin na naghihingalo pa ito, ay kaagad akong kumuha ng asin tsaka ibinuhos dito. Umusok naman ang katawan ng asong halimaw bago tuluyang binawian ng buhay. Napatingin naman ako kay Enrico nang biglang bumalik ito sa pagiging anyong tao. Doon ko nakitang tapos na rin sa pakikipaglaban ng binata. Kaagad niya akong nilapitan para hawakan ang braso ko para pakalmahin. Kumalma ka. Pasensya ka na. Hindi ko pala nasabi sa'yo na bumabalik sila sa pagiging anyong tao sa oras na mamatay sila. Ha? Paano yan? Pababayaan natin yung mga bangkay dito? Baka may makakitang pulis at malintikan pa tayo. Huwag ka mag-alala. Tayo-tayo na lang nandito. Halika na. Nagmamadali kaming lumakad para libutin ang kagubatan. Pero wala kaming ni isang trace na nakita na nagpapatunay na may lungganga ng aswang sa lugar. Kaya panandalian muna kaming huminto sa paglalakad para magpahinga matapos makaramdam ng pagod. Hindi ako pwede magkamali sa kutob ko. Isa pa, wala naman ng ibang pagtataguan pa ang mga aswang bukod dito. Alam mo, oo nga. Kasi naiisip ko, kung hindi sila dito naninirahan, ba't madalas tayo dito makaengkwentro ng aswang? Diba? Alam naman nila siguro na wala ng tao dito na pwedeng biktimahin. Diba? Oo nga, kaya halika na. Pagpatuloy na natin ang paghahanap. Minabuti na naming ipagpatuloy ang paghahalughog sa gubat hanggang sa natanaw namin ang isang maliit na parang waiting shed. Lumapit kami doon at nakita ang maliit na pintuan na nakabukas. Kaya
Punong-puno ng pagtataka ang isipan namin na pumasok doon at nabigla nang mapagtantong kuweba pala yun. Ano bang ginagawa natin dito? Baka hindi aswang makita natin, kundi sawa. Shh! Baka may makarinig sa'yo. Halika na. Inihanda ko na lang ang sarili sakaling may matapakan kaming ahas habang naglalakad sa madilim na daan. Maya-maya pa, napahinto kami nang marinig ang boses ni Mang Bentong na umeeko sa loob na sinigundahan ng ingay ng iba pang mga tao na parang nagbubunyi. Maingat kaming sumilip sa maliit na butas sa pader na bato. Doon namin nakita ang kasama nitong dalawa pang hindi makilalang mga lalaki na mukhang sibilyan. Pero nanlaki ang mga mata ko nang mahagip ng paningin na nakatali sa isang malaking bato sina Nanay Marita, Kaliodi at ang hinahanap naming si Aling Lita na ngayon ay sugatan. Napakuyom naman ang mga kamao ko sa galit pero minabuti na muna naming pakinggan ang mga pag-uusap nila. Mga kasama, maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin. Sabi ko naman sa inyo, hindi kayo nagkakamali sa pagtitiwala sa akin dahil hindi ko kayo bibiguin. Walang iya ka. Niloko mo kami. Ang sabi mo andito na mga anak namin. Aba, kasalanan ko ba na ututo kayo? Tsaka kahit ano pang sabihin mo, tapos na ang laban. Inubos niyo mga kaibigan naming amalanhig, kaya uubusin ko rin kayo. Yung mga amalanhig, sila ba yung mga dayuhan dito? Ah, At bakit sila napadpad dito? mga aswang sila na itinakwil ng samahan nila dahil umibig sila sa tao. Kaya napunta sila dito. Dahil wala masyadong tao, kaya madali lang gumawa ng krimen. Putsa ka. At ito naman mga kasama ko ang mga asbo. Dayo lang din sila pero nung nalaman nila na sinasakop na ng mga amalanhig ang baryong ito, pumunta sila dito at kumampi sa amin. At pumayag ka naman na patay nila ang mga kababaryo mo. Oo, kasi walang hiya ako, hindi ba? Kaya itanong mo na ang gusto mong itanong bago ko kayo sabay-sabay na pataying tatlo. Hayop ka. Ay dako, hindi lang ako hayop. Demonyo pa ka mo. Sakto, gigil na mga kasamahan kong asbo sa inyo dahil pinatay nyo ang mga kasamahan nila. Kaya mga kasama, bilang gante, lapain nyo sila. Nang makita namin na nag-transform ang mga lalaki sa pagiging asbo, ay kaagad kaming nagmadali na umiksena, Miss Anne. Hinagisan ko na agad ang mga ito ng asin at bawang, dahilan para umusok ang katawan nila at kaagad namang hina. Wala na akong sinayang panaoras at saka paulit-ulit silang hinampas ng buntot pagi habang si Enrico naman ay kasalukuyang nakikipagbuno kay Mang Bentong. Sa kabilang banda, walang nagawa ang mga nilalang kahit papilit nila akong nilalabanan. Hindi ko na rin naman pinatagal ang gulo at tinuluyan na ang mga ito. Pagkatapos, lumapit na ako sa mga kasamahan namin para kalagin ang pagkakatali nila at nang makalaya si Nanay Marita ay mahigpit niya akong niyakap. Salamat naman at ligtas kayo. Opo, Nay, paano po ba kayo napunta dito? Diyos ko, baka nilapanan nila kayo kung hindi kami nakapunta sa tamang oras. Nakasalubong namin si Bentong sa daan. Ang sabi niya, nasa kanya daw si Lita at pati kayo, kaya sumama kami sa kanya pero bigla niya kaming hinampas sa ulo ng 2x2 kaya nakatulog kami. Ganun po ba? Oo, kaya pasensya na anak. Maski si Kaliodi, nabalisa din ang isipan lang sabihin niya yun, pero sinungaling talaga siya. Napatigil kami sa pag-uusap ng marinigang sigaw ni Mang Bentong na kasalukuyang nakaluhod sa batuhan na habang pinagtutulungang bugbugin ng mag-ama. Pero biglang sumugod si Nanay Marita palapit sa mga ito at binigwasan ang lalaking kumampi sa mga aswang. Ha! Demonyo ka! Ikaw palang dahilan kung bakit namatay ang tatay Pabling ko! Sisiguruhin ko magbabayad ka, Bentong! Sisiguruhin ko! Pagsisisihan mo ang lahat ng ito! Kahit kailan, hindi ako magsisisi. Gumatay lang ako sa pangapi niyo sa akin. At ikaw pa ngayon ang biktima! Pwes, eto kasin! Lamunin mo!
Nanigas ang buong katawan ko habang pinagmamasdan si Nanay Marita na bugbugin si Mang Bentong. Pero walang umawat sa kanya, Miss Anne. Pinabayaan lang namin siya na gawin ang kanyang gusto. Pero sa totoo lang, yun ang unang beses na makita ko siyang mag-hysterical sa sobrang galit, kaya hindi na ako naglakas loob na lumapit pa. Pero alam ko naman na ang pagiging bayolente niya ay dala lang ng naipong galit. Hindi na rin naman po namin pinatagal pa ang buhay ni Mang Bentong. Paulit-ulit kasi itong sinaksak ni Enrico hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay matapos naming makumpirma na wala ng amalanhig o asbo na natitira. Noong gabing yon, magaan ang loob namin na bumalik sa bahay. Ilang oras muna naming pinakalma ang mga sarili mula sa madugong laban. Pagkatapos, nag-usap-usap kami tungkol sa kung paano ipapaliwanag sa mga tao sa baryo na ubos na ang mga aswang na minsan ang nanggulo sa lugar. Mahigit 1 buwan din po kaming nagstay sa maliit na baryong yon dahil tinulungan namin sina Enrico at Caliodi na linisin ang kanilang pangalan na minsang nadungisan dahil sa maling balita. Laking pasasalamat namin na kahit papaano ay nasaksihan namin ang unti-unting pagbalik ng tiwala sa kanila ng mga kababaryo. Hindi rin nagtagal, bumalik sa normal ang lahat. Muling binuksan ng mga pulis ang lugar para sa mga turista. Samantala kaming dalawa ni Nanay Marita ay masayang umuwi sa sarili naming probinsya dahil sa wakas, nasagot na rin ang katanungan na minsang gumulo sa isipan namin. Hindi man po namin kasama si Lolo Pabling sa pag-uwi, nabigyan naman namin ng hustisya ang mga nabiktima ng aswang, kasama na ang mahal kong lolo. Sa paglipas ng panahon, nagsimula kami ng panibagong buhay ni Nanay Marita. Siyempre, paminsan-minsan ay nangangamusta din naman kami kina Caliodi. Yung huling update ko sa kanila, nalaman ko na si Enrico na raw ang pumalit bilang albularyo sa maliit na baryo nila sa probinsya ng Sulu. Pero bago matapos ang kwentong ito, may gusto lang po sana akong itanong sa mga kapwa ko tagapakinig sa channel na ito. Ano ang pinakamalaking naisakripisyo nyo para sa pamilya ninyo? Yun lamang po at maraming salamat. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.